Amen. Amen. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Pakitignan nyo nga po yung inyong katabi at sabihin mo sa kanya, Happy Puso. Ay, mali. Dapat po yata itanong kung happy ba ang puso ng katabi natin. Okay, so hindi naman po, hindi lingid sa ating kaalaman, ano? Yesterday is the annual celebration of love, ika nga, ng buong mundo kay Valentine's. And you know what? One thing I realized, pag Valentine's, pag nag-iisip ka ng forever na pag-ibig, sa Panginoon mo lang mahanap yan. Amen? Amen? So in a relationship ka o single ka, may pag-ibig ka because of what Jesus has done for us. Amen ba? Amen. So, good morning sa inyong lahat. Ako po ulit, ako si Sister Swanee, and nandito ako ngayon to preach the Word of God to all of us. I'm very excited na binigyan ako muli ng pagkakataon ng Panginoon na tumayo po sa harapan ninyong lahat. Sa mga oras na ito, si Pastor Bong and si Pastora Gina ay nasa Singapore dahil sila po ay naimbitahan umattend ng meeting tungkol sa Global Leadership Summit, kaya nandun sila. So, ako po ay nandito ngayon para ipagpatuloy natin ang series natin patungkol sa love. Okay? Ang title ng series na yan ay Emotion, Love Beyond Feeling. Sino po sa inyo dito naka-attend kayo nung past 2 Sundays dito sa series na ito? Okay. So, kung naka-attend po kayo at na-perfect ninyo, kumbaga, ang attendance, mas magkakaroon po kayo ng understanding of what the Lord wants to teach us this morning. So, nung nakaraan pong mga Sunday, natutunan natin through Pastor June nung first Sunday na ang love requires action. Okay? Hindi pwede yung love lang yan nang hindi siya action, hindi nakikitaan ng action mula sa atin. Dahil nga, ang gusto natin talagang matutunan ng lahat is that love is beyond feelings. Beyond siya dun lang sa nararamdaman mo. So, kahit hindi mo nararamdaman, kailangan ipinapakita natin ang pag-ibig sa pamamagitan ng ating mga actions. And last Sunday, tinuruan tayo ni Pastor Ebet, fresh na fresh mula sa US of A. Tinuruan niya tayo na to love, we have to be humble. Para talaga matuto tayong magmahal ng totoo, kailangan isipin natin yung iba above ourselves. And that also means that we love beyond feelings. Kahit feeling mo, hindi ka mahal-mahal yan. You will think of that person first and love that person kesa sarili mo. And this morning, meron na namang ituturo ang Panginoon sa atin that requires or will teach us that love is really beyond feelings. Okay? And this is our topic for this morning, loving with our words. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, words. Yes. Okay? So ngayon pong umagang to, matututunan natin na importante din na magmahal tayo sa pamamagitan ng ating mga salita. Whether feeling mo, ka-love yung katabi mo o hindi. Okay? So yan ang ituturo ng Panginoon sa atin ngayong umaga. So before we go to that, are you ready to hear the word of the Lord this morning? Amen. So before we do that, let's pray first. Let's plug into the power of prayer and pray right now. Lord, we thank you this morning, O God, kasi dinala mo po ang bawat isa sa amin sa lugar na ito. Salamat, Panginoon, dahil nandito ka at handa mong sabihin sa amin ang iyong salita. I pray, Lord God, for all of our hearts to be open to your Spirit, O Lord, so that every word, Lord God, na sasabihin mo through me, Lord, will really enter the hearts of your people. And mangyari, Panginoon, yung purpose mo sa umagang ito. Gamitin mo po ako as your instrument, Lord, so that your message may be clear to all of your people who are willing to listen to you this morning. Thank you very much, O God. We praise you and honor you and remember your love this morning. In Jesus' name, Amen. Amen. Nung ako po ay bata, cute ako. Okay? Nung ako po ay bata, so ako po talaga yan, tingnan nyo na lang mabuti yung resemblance kung saan nyo makikita, parang sa pisngi yata dapat. Okay? Pero nung ako ay bata, pag tinanong nyo po ang aking mga magulang, o kahit yung mga tita-tito ko, yung kapatid ko, mga pinsan-pinsan, na nakakilala sa akin simula nung ako ay maliit pa, pag tinanong nyo, anong klaseng bata ba yan si Swanee nung bata siya? Iisa lang, meron kayong common na malalaman o maririnig mula sa kanila. At ang sagot na ito ay si Swanee yan ay isang madaldal na bata. Okay?
Sa pagkakaalam ko, no, sabi ng mommy ko, 8 months pa lang ako, nagsasalita na ako. Sobrang excited talaga, okay? So 8 months pa lang, first word na ako. Nakakapagsabi na ako ng mama, yung mga one syllable para sa mga maliliit na bata. So 8 months ako noon. And wala akong kilala na 7 months nakapagsalita na. So feeling ko parang ako talaga yung advance, no? So 8 months pa lang po ako, mahilig na talaga ako magsalita. Even nanonood ako ng mga videos na kinukuha ng lolo ko nung bata kami. Marami siyang mga family videos tuwing may mga Christmas, tuwing may mga events sa family. And naririnig ko talaga yung salita ko, yung sarili ko magsalita. Sobrang tinis ng boses na ang bilis magsalita. Kahit hindi siya nakafocus sa video, maririnig mo nagsasalita ako. Ganun po katindi, ano? Tapos yung mga sinasabi ko, parang, Mami, ako din, gusto ko din yan. Mga ganon. Puro mga ganon. And kanina po, I was asking my mom, sabi ko, Ma, ano ba yung mga sinasabi ko nung bata ako? Sabi niya, mahilig daw ako magtanong. Bakit ganyan? Bakit ganun? Bakit sabi mo ganyan? Ano po yung ibig sabihin ng ganyan? So, sobrang dami kong sinasabi. Pag iniwanan mo ako sa isang lugar na may mga bata, pag alis ko doon, kilala ko na lahat yung mga batang yan. Bata, matanda, may ngipin, wala. Pag gusto kitang kausapin, kakausapin kita. Wala kang magagawa. Okay? So, ganun po talaga parang ganun siya ka-natural. And nung ako ay lumalaki o tumatanda, hindi nagbago. Mag-agree po ba kayo? Okay, thank you. Walang nagbago masyado. I really love speaking. Hindi naman masyadong halata, hindi po ba? So, na-enjoy ko yung magsalita because I get to express what I feel. Or yung mga naiisip ko, nasasabi ko siya, nahihirapan po kasi ako pag kinikim-kim ko lang siya sa loob. So talaga ang tendency ko talaga magsalita, ganyan. And kapag nagsasalita ako, minsan may sense, minsan wala, okay? Pero may mga times naman na I believe, no, the things naman that I say make sense or helps people. Minsan naman nasasabi naman akong mabuti. Kaya lang, minsan, sa sobrang dami ng sinasabi ko, meron din akong nasasabing hindi mabuti. And kung kilala niyo ako, baka isa na kayo sa mga nabiktima, okay? Ng mga salita ko na minsan talaga may mga nasasabi ako na parang, ay patay, ay mali, ba't ko sinabi yun? Minsan nga po, kunyari kami sa bahay, no? Di ba minsan pag kunyari pagod ka na, umuwi ka ng pagod, hindi mo naman gustong mapalakas yung boses mo, pero napalakas. Tapos parang insensitive yung dating, laging nabibiktima dito yung kapatid ko kasi po, nagsama kami sa kwarto. So, minsan talaga pagdating ko, parang ano ba yan? Ayusin mo nga yung mga ganon. Na hindi ko man lang naisip, ano ba yung nafe-feel niya? Baka pagod din siya or ganyan. So, may tendency po ako na ganon. And I would like to believe na, bago ko pala sabihin yung pinaniniwalaan ko about it, isa sa mga naging theme song ko ay itong kantang ito. Kung alam nyo to, yan siya, okay? My stupid mouth has got me in trouble. I said too much again. Okay? So, si John Mayer po yung kumanta ng kanta na yan. At team song ko yan, dahil naiinis ako minsan sa sarili ko. Parang ano ba yan? Ang dal mo kasi. Kaya kung ano-ano tuloy nasasabi mo. Minsan mabuti, pero minsan, meron ding hindi nakakatulong. And I would like to believe na hindi lang ako yung nagsistruggle pagdating sa mga ganitong bagay. I think, madaldal ka man, o tahimik ka, mahilig ka magsalita, o minsan ka lang magsalita, dumadating sa punto na lahat po tayo, meron tayong nasasabing sa mga salita na sana hindi ko nasabi. Yung mga salita na pag lumabas sa bibig mo, kulang na lang hatakin mo pabalik kasi parang, ay, mali. And sometimes we just want to shut our mouths. Parang hindi na ako magsasalita. O ano ba yan, nasabi ko na naman. Kunyari, hindi mo naman, na-carried away ka lang. Pwedeng hindi mo sinasadya, pero nag-joke ka. Wala ka namang masamang intensyon. Pero ang naging dating ng joke mo, bad joke pala. Naka-offend doon sa nakarinig. O minsan naman, parang hindi ka naman talaga galit doon sa tao, pero stress ka. Kaya kapag ka nagsalita ka ng, ayusin mo nga yung kwarto mo, hindi ka naman galit sa kanya. Nasa-stress ka doon sa kwartong magulo. Pero yung pagkasabi, parang siya na mismo yung tinamaan o nasaktan. So minsan tayong lahat po, no, siguro ngayon as I speak, may mga naaalala kayong pagkakataon sa inyong mga buhay na parang, ay, mali. Di wow. Parang, pag nasabi mo na, ay, naku, sana hindi ko na lang sinabi. And minsan, pag nasabi mo na, hindi mo na siya mabawi. Hindi ka rin naman, ayaw mo rin mag-sorry. Hindi ka na lang magsasalita. O papanindigan mo na lang.
O kaya naman, iwas ka na lang or alis na lang. Pero sometimes, meron tayong mga nasasabi na hindi natin dapat sinasabi. Even there are times na kahit nga hindi mismong salita mo minsan text, pag galit ka, hindi mo mapigilan, hindi sabihin yung nararamdaman mo sa text mo, ikaw, wala mong kwenta, ganyan-ganyan. Pero nung sinabi mo yun, sinabi mo siya kasi yun yung nararamdaman mo at the moment. Na-send mo na. Wala nang bawian yan. Kahit na cancel mo yan, magsisend at magsisend yan, hindi mo na siya mababawi. Or pwedeng Facebook status. Sinilabas mo yung inis mo doon sa kaklase mo, doon sa teacher mo na walang ibang ginawa kundi pahirapan yung buong klase nyo. Post ka ng status. Minention mo pa yung pangalan niya, tinag mo pa yung mga kaklase mo. Na-post yung status. Tapos bigla mo na-realize, ay mali. So, i-delete mo ngayon, di ba? Kahit ma-delete mo yon, nabasa na yon ng iba. So, ganyan din. Nasabi na natin siya. And lahat tayo, we struggle with that. We say words na we wish hindi ko sana sinabi. O sana, hindi na lang ganun yung nangyari. Sana pwede ko pang bawiin. Lalo na kapag kaalam natin na yung mga sinasabi natin nakakasakit. Especially to the people that we love. Especially to our husbands or our wives, yung mga anak natin, mga magulang natin. Whenever we say words na alam natin nasaktan sila, how we wish we can change that. How we wish pwede natin baguhin. Sana pwede ko bawiin. Sana pwedeng ulitin ang oras balikan at hindi na siya mangyari. O mabawi ko na lang. But the reality is, we cannot. And siguro ikaw yung nakaupo ka dyan ngayon, ikaw yung sinabihan ng mga masasakit na salita. Alam mo, nung sinabi yung mga masasakit na salita na yun sa'yo 10 years ago, hanggang ngayon naaalala mo pa rin yun. Whether masakit yan or mabuti, di ba? Pag mabuti, sinabi sa'yo mga 15 years ago, hanggang ngayon, dala-dala mo yun. Ang ganda ko. Dala mo yan, dala-dala mo yan. No, I remember it was 4th year high school ako noon. Isa sa mga pinaka-best na comment na na-receive ko ever in my entire life that I will never forget. Nasa CR ako, JS prom namin. Nasa CR ako sa harap ng salamin. Kasama ko yung barkada kong girl. Tapos, hindi syempre nagre-retouch kami kasi di ba, dance yan, mga high school. So, nung nandun ako sa harapan ng salamin, nakita ko nakatitig siya sa akin sa salamin. So, doon kami sa salamin nagkita. Parang gano'n. Pero magkatabi lang kami. Sabi niya sa akin, alam mo, Swan, ang ganda mo talaga kahit kailan. Talaga naman. Yung hair ko, sobrang haba ng hair ko. Kasi yung mga ganong komento hanggang ngayon, yung picture, yung itsura ko, yung itsura niya, hindi ko makakalimutan yun. Kasi yun ang kapangyarihan ng salita eh. Kaya ganon din yan pag negative ang sinabi sa'yo. Sinabihan ka ng bata ka na, di ka na aasenso. Bobo ka kasi. Ikaw, hindi mo ayusin yung buhay mo, walang mangyayari sa buhay mo. Pagka sinabihan ka ng ganyan, dala mo yan. Hanggang tumanda ka. Kaya very important talaga na yung words natin. Dapat, hindi tayo sana nakakapagsabi ng mga salitang masasakit. And you know what? In the Bible, there are a lot of pictures of ano ba dapat yung gusto ng Panginoon na nagagawa ng mga words natin. Maraming picture, pag nagbasa tayo ng Biblia, marami tayong makikita doon. And let me share to you 2 pictures of how to love with our words. Kung magmamahal ka gamit ang mga salita, ano ba dapat ang itsura niyan? So let me show you pictures of that. Kung nagmamahal ka with your words should bless others instead of curse them. According to Proverbs 12 verse 18, the words of the reckless pierce like swords. Yung mga salita daw ng mga hindi nag-iingat, yung mga taong salita lang ng salita, yung words nila pierce like swords. Hinahati yung mga nakakarinig, but the tongue of the wise brings healing. How we wish lahat ng mga salitang sinasabi natin brings healing instead of pierce like swords yung mga kausap natin. How we wish that our words are able to bless other people. Hindi sana tayo yung tao na pag dumating ka, excited lahat kausapin ka. Kasi pag kinausap ka nila, alam nila mabibless sila. Sana tayo yung mga tao na pagpasok mo ng pinto, nagkakagulo yung mga tao. Uy, ate, ako na makausap. Uy, kuya, pwede ba kita makausap? Kasi when they talk to you, they are blessed. At sana, hindi tayo yung tao na pag dumating ka, nagtatago lahat sila. Dahil eto na naman, mga Armalite na naman yan sa mga salitang sasabihin niya.
Eto na naman, napakasakit mag-joke niyan. Ayoko yan kausap. Kahit ka-fellowship, kahit kasama sa McDo, hindi ako sasama pag kasama yan. Kasi pag nagbiro yan, akala mo parang si Vice ganda lang, no? Masakit mag-joke. Okay? So sana, how we wish that our words are able to bless other people. Kasi sa Bible, yun ang nais. The tongue of the wise brings healing. It is a blessing. Whenever nagsasalita ka, pag narinig nila, people are blessed. Yun sana. Sabi din dito sa Proverbs 12 verse 25, anxiety weighs down the heart. Pag daw ang tao nag-aalala, bumibigat ang damdamin. Kapag maraming pinagdadaanan ng mga tao, mabigat ang kanilang mga puso. But a kind word cheers it up. Kapag na-experience nyo na ba yon in your lives na you are worrying about something that may be pera, problema sa family, problem sa school, hindi ako makakagraduate, or whatever reason na talaga namang alalang-alala ka. And then somebody comes to you and tells you, alam mo ba, sobrang na-encourage ako sa'yo kasi kahit na may pinagdadaanan ka, ginagamit mo pa rin yung life mo para kay Lord. Ibe-bless ka ni Lord, ibe-bless ka niya. Have you experienced that? Na nangyari yun sa'yo and then after that, yung kind word na yun cheered you up. Pagkatapos niyong mag-usap, parang okay ka na. Hindi pa solve yung problema pero encouraged ka na. Our words should be like that. Gusto niyo ba na ang inyong mga salita maging ganon? Yes? Or gusto ba natin na tayo ang sinasabihan ng mga ganong salita? Of course. Ang ganda ng itsura ng mga relationships natin kung ganito ang nangyayari. Kung ang mga salita natin are a blessing to other people. Instead of they feel bad lalo dahil nagsalita ka. Yung namumroblema ka na nga ng matindi, wala kang pera, hindi mo alam kung paano mo mababayaran yung mga utang mo, tapos shinare mo sa isang kapatiran o siguro sa kapatid mo, nanay mo, tatay mo, sabi niya sa'yo, kasalanan mo yan. Hindi ka magtrabaho ng maayos, di sana may pambayad ka ngayon. Napakasakit sa puso. Imbis na ma-cheer up ang heart mo, lalo ka na-down. So how we wish that our words are a blessing instead of a curse. Amen? Amen? And the next thing that the Bible says, our words should build instead of break. Our words should build other people instead of break them. Ephesians 4 verse 29 says, do not let any unwholesome talk. When we say unwholesome talk, ibig sabihin yan, any talk, any word na sinasabi mo na hindi naman nakakatulong, hindi maganda. It can be a bad word, mga pagmumura, or it can be panlalait, anything that's not helpful for others. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. The Bible teaches that our words should build others. Dapat daw pag nagsasalita ka, nakakatulong sa iba. Hindi yung lalo silang nahihirapan o lalo nilang nafe-feel na wala na akong pag-asa. Maybe you are here and somewhere along the years of your life, you have heard someone tell you na pangit ka. Noon na di ka naniniwala. Hindi totoo to. Pangit ka, inulit niya pa. Hindi totoo yan, ayaw mo tanggapin, hanggang sa laging sinasabi sa'yo, so ano nangyari? Dahil lagi mo siyang naririnig, in your heart, you doubt. Nagkakaroon ka na ng doubt sa itsura mo, pangit ba talaga ako? Pangit siguro talaga ako. So dahil inisip mo na gano'n, hanggang lumaki ka, you feel na nobody will love you. You feel na wala kang pwedeng gawing tama. You feel na because ganito lang ang itsura mo, you are not worth any person's attention. So pag Valentine's, iyak ka lang. Sa bahay ka lang iyak. Habang lahat ng mga lovers nagde-date sa festival mall at ang sikip-sikip ng daan dahil nagde-date ang lahat, ikaw iyak at home. Because you know, somewhere along your life, narinig mo may nagsabi sa'yo na hindi ka kaaya-ayang tignan at walang magmamahal sa'yo. Yung mga ganung salita breaks others. Hindi nagbi-build. But remember in your life, once upon a time may nagsabi sa'yo na, uy, kaya mo yan.
Marunong ka ba kumanta? Kaya mo yan. Magano ka lang, konting training pa, tapos okay na yan. Kaya mo yan. Naniniwala ako na you can speak to others through the songs na pwede mong kantahin. Yung mga ganong salita, it builds you. Yung mga ganong salita, yung mga, kunyari, kung mga estudyante dito, minsan sa buhay nyo may isang teacher na nagsabi sa'yo, maipapasa mo yung math. Kaya mo yan. Naniwala ka dun sa teacher mo na yon, di ba? Lalo na yung mga pag-math teacher ang kinausap mo, sobrang encouraging yan. Maipapasa mo yung math. Algebra lang yan, tutulungan kita. Calculus lang yan, kaya mo yan. Yung mga ganong salita, kesa yung, ano ba yan, calculus lang, hindi mo pa kaya. O di ba lalo siyang nakaka-discourage, lalo nakaka-break. But when you hear people tell you na, etong mga bagay na to, you can do it, I believe in you. Then it builds you up. How we wish, whenever we speak, it builds others up. How we wish na tuwing nagsasalita ka, imbis na nabibreak ang mga tao, nabibuild sila. Ibig sabihin na i-encourage sila, na uplift sila, na i-edify yung soul nila dahil sa mga sinasabi mo. How we wish. Ganito ang lahat ng mga sinasabi natin. But the reality is, this is so hard to do. Siguro madali kung okay ka. Let's say, okay ka naman ngayon. Yung feeling mo, masaya ka naman, di ba? Nag-date kayo kahapon, so happy-happy ka ngayon. Madaling mang-encourage ng ibang tao. Madaling sabihin, alam mo kapatid, kaya mo yan. Kung si Lord nga faithful sa life ko, faithful din siya sa'yo. Magkakaroon ka rin ng pag-ibig at the right time. Yan, madaling sabihin, di ba? Pero kung ikaw yung broken-hearted, may lumapit sa'yo, meron siyang problema, may pinagdadaanan sa pamilya, napakahirap para sa yung isipin pang i-build siya. Ikaw nga broken. Mas mahirap yon. So there will always be times na it will be very hard to love others with our words. Parang imposible. Sana kung lagi, minsan magagawa natin. Pero ang nais ng Panginoon, dapat lagi natin siyang nagagawa. But it sounds impossible or hard to do. But you know what? The Lord wants us to learn something very, very important this morning. At ang nais ng Panginoon ay maintindihan natin itong katotohanan na to, because if we will understand itong truth na i-share ko sa inyo ngayon, then it will be possible for us to have, to love others with our words. Then it will be possible na pag nagsalita tayo, it will bless others and build them instead of curse them and break them. And this truth, gusto kong i-share sa inyo ngayon. Na ito lang yung paraan para maging posible yan. Itong truth na to is found in Luke chapter 6. Before we go there, let me give you a brief background. No, Luke chapter 6 talks about the Sermon on the Mount. Luke version. Okay? Sermon on the Mount kasi nasa Matthew yan. So dun sa Luke chapter 6, si Jesus ang nagsasalita and he's talking to his disciples. Earlier dun sa passage natin sa Luke chapter 6, makikita natin na ang tinuturo ng Panginoon may kinalaman sa loving your enemies. Sinasabihan niya yung mga disciples niya, ganito ang dapat ninyong gawin. Love your enemies. Huwag niyong i-judge ang isa't isa. So he's talking to them about their relationships with other people. And then the Lord says this. Okay, sabi niya dito sa verse 43, no good tree bears bad fruit, nor does a bad tree bear good fruit. Each tree is recognized by its own fruit. Tama naman po, hindi ba? Ang isang puno, malalaman mo na puno yan ng mangga kapag nagbunga siya ng orange. Ay, hindi. Kailangan mangga ang bunga. Kasi pag orange ang bunga, ano pong puno yon? Orange yon, okay? So, ibig sabihin nito, kung ano yung bunga, doon mo malalaman na, ayan pala yung puno. Unless sobrang galing mo sa mga puno, pagkakita mo pa lang ng dahon, alam mo, mangga to. Ang lupit mo nun, no? Pero kung yung mga normal na taong katulad namin, pagka nakakita ka ng puno, hindi mo malalaman kung anong klaseng puno yan unless makita mo yung bunga. Tama ba? So, sabi dito, people do not pick figs from thorn bushes or grapes from briars. Let me show you what a thorn bush or a briar looks like. Okay, that's a thorn bush.
Ayan, okay? So, hindi ka nga naman makakapick ng grapes dyan. No chance. Because ito yung puno. So, hindi mo makukuha yung bunga ng grapes dyan dahil hindi tumutubo ang grapes sa ganyang klaseng puno. Okay? So, ang pinupunto ni Jesus dito, tinuturuan niya yung mga disciples niya, tignan niyo yung fruit. Kung ano yung fruit, yan yung puno. Kung ano yung puno, ay siyang bunga. Okay? Ibig sabihin po, hindi pwedeng iba yung bunga. Hindi pwedeng iba yung puno. So, ganun siya. So, after niyang explain yung tungkol sa puno, inihalin tulad ito ni Jesus Christ sa tao. Okay? Verse 45 says, a good man brings good things out of the good stored up in his heart. And an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. So Jesus is saying, yung good man, malalaman mo na good siya because good will come out from his heart. Yung evil naman, malalaman mo evil yan because evil will come out of his heart. And then he says this, for out of the overflow of his heart, his mouth speaks. So Jesus is making a point here na kung ano ang laman ng puso mo, yan ang lalabas sa bibig mo. Whatever is in your heart, if your heart is full of bitterness, it will come out. Have you ever met somebody na talagang puro galit yung puso? Asa ka na makapagsabi yan ng anything that will be helpful to you. If somebody, kung ang puso ng isang tao ay puro galit o puro kasamaan, yun ang lalabas. Ganun din, kung puro kabutihan ang laman ng puso ng isang tao, yun din ang lalabas. Pero ang catch po ay ito. Listen carefully. The heart of man is evil. Generally evil because of sin. The Bible says in Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful and is beyond cure. Who can understand it? Ang puso natin, ng lahat ng tao, kahit sabihin mo pang mabait ka, lahat ng tao makasalanan. Ang puso po nating lahat mali. Lahat evil. Lahat may problema. So kung evil ang heart natin, naturally, evil will come out of our mouths. Paano natin masosolve ang problemang ito? Then something must happen. The Lord said in Ezekiel 36 verse 26 to 27, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove the stone heart from your body and replace it with a heart that is God-willed, not self-willed. I'll put my spirit in you and make it possible for you to do what I tell you and live by my commands. So yung puso natin na mali, yung puso po natin na makasalanan, yung puso natin na walang ibang alam gawin kundi mali, na nakakaapekto sa ating mga salita, na dahil mali yung puso natin, mali rin yung nasasabi natin. Ang promise ng Panginoon, ang hope na meron po tayo in the Lord, He will give you a new heart. He will change yung evil heart natin. Give us a new heart and a new spirit. Replace yung heart natin with a heart that is God-willed. Nakafocus sa Panginoon so that it will be possible for us to do what He tells us to do. So ang susi po, dito sa lahat ng itong mga inaaral natin ngayon about loving with our words, is that our hearts should be transformed on a daily manner. Hindi ibig sabihin ito na parang dapat sumunod ka lang sa Panginoon, mag-Freedom Day ka, tapos na. Pagkatapos nun, makakapagsabi ka na ng mga salitang tama at makakatulong sa iba. No. If hindi po natin i-offer ang puso natin sa Panginoon at hindi niya mababago yon, automatically our words will be evil. Even if you try. Kasi darating at darating yung panahon, wala ka sa mood. May masasabi at masasabi ka na makakasakit sa iba. Tataas at tataas yung boses mo. Kahit gaano mo pa kamahal yung kausap mo. Pero ang sinasabi dito, if i-allow po natin si Lord na baguhin ang ating mga puso, to change our hearts from the inside out every day,
Then kapag nagbago po ang puso natin, our hearts are being made right before the Lord, then we can speak words of love to other people. So ang susi ay yung puso kasi nakakaapekto sa words, so dapat yung puso ang ayusin. The problem really is not with our words, but with our hearts. Ang totoong problema, ang pinag-uugatan kung bakit hindi mo mapigilan magsalita ng negatibo. Kung bakit lagi kang nakakasakit sa iba pag nagsasalita ka. Kung bakit kahit hindi mo sinasadya, may nasasabi ka na nasasaktan yung asawa mo, o yung mga anak mo, o yung mga magulang mo. It's because ang mali, yung puso. Yung puso po natin ang mali. And if our hearts will be made right, at i-allow natin si Lord to transform us, transform our hearts, every day, ipagkakatiwala natin sa Panginoon ang puso natin, then it will be changed. And then, pag nagbabago ang puso natin, makakapagsabi tayo ng mga salita that will bless others and build others up. And you know what? This truth gives us an understanding eh. Kung meron po tayong mga magulang, mga kapatid, o kung sino man nakakilala natin na laging nakakapagsalita ng negative words sa atin, o lagi kang nasasaktan pag nakakausap mo sila, this gives us an understanding na baka kasi yung taong yon hindi niya pa ino-offer yung puso niya kay Lord. Hindi niya pa ibinibigay talaga yung puso niya kay Lord para baguhin ng Panginoon. Kaya, automatically yung words niya, ganun talaga. Pero kung mababago ng Panginoon ang puso ng isang tao, then the words that will come out of the mouth of that person will bless others and build others up. That is true for you, kung Kristiyano ka na, and that is also true for you if hindi ka pa believer. Mahirap magmahal gamit ang salita. Buti kung I love you lang yan eh. Ang I love you pa nga po, pwede nating sabihin kahit galit tayo, di ba? I love you. Pwede mo sabihin yan eh. O sige na, love kita. Love nga kita. I love you nga. Pwede mo gawin yan kahit galit ka. But loving with our words does not mean just saying I love you. Yesterday, I watched a video of an old couple. 56 years na silang kasal. At tinanong sila, how will you explain kung ano yung meron sa inyong dalawa or yung nararamdaman mo para doon sa partner mo without using the word love? So medyo parang pag-iisip mo, di ba, paano mo sasabihin sa kanya mahal mo siya nang hindi mo sinasabi yung salitang mahal? Medyo mahirap. Pero they were able to say very heartwarming words na sabi ng lalaki, she's a part of me. And she's everything. Mga ganyan-ganyan. So, kasi ang words, loving with your words, does not just mean saying, I love you. It means blessing other people and building them up. Helping them. Kung may pinagdadaanan sila, kung mahal mo talaga yung tao na yon, you will speak words of life. Words of love to that person. Pero kung ang puso natin, mali. Kung ang puso po natin hindi binabago ng Panginoon, hindi nababago ng Panginoon dahil hindi natin ino-offer sa Kanya, it will be impossible for you to say words that will really mean something, that will really show love to the people around you. And, you know, as I speak, I know na in your hearts, meron kayong siguro mga naaalalang, mga nasabi niyong negative, o mga narinig niyo from others na hindi nakatulong sa'yo. And how you wish na yung sugat na yon pwedeng mawala na lang. Pero unless the heart is changed, yung mga salitang sasabihin ng mga labi natin, hindi magiging loving sa mga kasama natin o sa mga tao sa paligid natin. So this is the truth that I want all of us, and I believe this is what God wants us to know. Lahat tayo ngayong umagang ito. Only a changed heart can speak words of love. Only a heart that is transformed by the Lord can speak words of love. This does not mean na kapag sinuko mo ang puso mo sa Panginoon, automatically bukas ng umaga, sobrang loving mo na. Para ka na ang anghel, ang sarap kausap. Hindi ganun ang ibig sabihin nito. Ang ibig sabihin po nito, kung ang puso natin patuloy nating ibibigay kay Lord for Him to change it, then it will be possible for us to speak words of love to other people around us.
Yung mga loving words na gusto mong sabihin sa mga taong mahal mo. I believe lahat naman tayo kung nagmamahal ng totoo, ayaw nating masaktan yung mga kasama natin sa bahay. Amen? Ayaw nating pasakitan ng ulo ng mga magulang natin. O mga magulang, wala tayong ibang gusto kundi yung mga anak natin malaman nila na mahal natin sila. Yun ang gusto natin. Pero hindi yun mangyayari unless our hearts are changed. Because kung ano ang laman ng puso, siyang sasabihin ng ating mga labi. Kaya ang importante po talagang mangyari ngayon ay magbago ang ating mga puso. And this is an ongoing process. Every day, pipiliin mo yan. Whenever you wake up in the morning, Lord, help me to love the way that you want me to. Tulungan mo ako, Panginoon, baguhin mo yung puso ko para kahit pagod ako, hindi ko mapagtataasan ng boses yung mga anak ko. Para kahit na nahihirapan o nasasaktan ako, hindi ako gagante ng masasakit na salita sa mga kaklase ko. Para kahit na ako mismo yung napapersecute sa eskwelahan, sa trabaho, hindi ko babawian ng mga salitang masasakit yung mga tao. Kailangan natin pong piliin ito to offer our hearts to the Lord every day. And yesterday, habang nagde-date ang lahat ng tao at ako po ay nag-aaral ng mensahe ng Panginoon sa atin ngayong umaga, I was looking at Google and I saw this picture. And I want to share it to all of you. Sabi dito, always leave your loved ones with loving words. It may be the last time that you see them. And I think high school. I was in high school when I realized this because I heard a song. The title of the song is If Tomorrow Never Comes. Okay, ang lyrics ng kanta na yon ay, If tomorrow never comes, would she know how much I love her? Nung narinig ko yung kanta na yon, for some reason, parang naisip ko, paano nga no kung hindi na dumating ang bukas? Paano kung hindi na ako magising? O paano kung hindi na magising yung mga magulang ko? So because of that, I try to make it to a point every night. Hindi ko siguro nagagawa perfectly, but I try to make it to a point every night na mag-good night ako sa mga magulang ko. As in, pupunta ako sa kama nila, sa kung nasan sila, good night kiss, good night mommy, good night daddy. And sometimes, pag sobrang pagod na ako from work or kung ano man yung pinanggalingan ko, tapos di na ako makabangon, alam niyo yung feeling pag nakahiga ka na, parang kakatamad na, di ba? Na tumayo ulit, ganyan. Ite-text ko na lang na good night or I love you, mommy, I love you, daddy, ganyan. Because, niisip ko, what if tonight is my last chance to tell them that I love them? And ganun din sa atin. Ngayon, kasama pa natin yung mga katabi natin, kapamilya, kaibigan. Mamaya, di natin alam. Bukas, baka wala na. So, ang catch is, ngayon pa lang habang nandyan sila, gamitin natin yung pagkakataon to speak loving words to these people. And if we want to do that, then our hearts must be changed first. Kailangan ng ating puso patuloy na binabago ng Panginoon para yung mga words na sinasabi natin will be loving. Para pag namatay tayong lahat at tumayo yung kapamilya mo sa funeral service, hindi siya mahihirapan mag-isip ng mga magagandang ginawa mo. Kasi alam niya, naramdaman niya through your words, through how you spoke to her or him, na mahal mo siya. Kasi alam niya yun. So this is the truth again. I want you to read this with me. Sabay-sabay po tayo. Only a changed heart can speak words of love. It is very important that our hearts are changed because ang problema talaga puso natin. Now, ito po ang tanong para sa ating lahat. Yung puso ba natin, ibinigay na ba natin sa Panginoon upang baguhin niya? Yung puso mo ba, binabago na ng Panginoon ngayon? Because if hindi po, kahit mangarap tayo, we will not be able to say words of love to the people we love. But if you really love them, at gusto mong mahalin sila sa pamamagitan ng iyong mga salita, then mag-focus ka muna in offering your heart to God so that your heart may be changed
And if your heart is changed, your words will be changed, and then you will be able to speak words of love to other people. Amen? Amen.